Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. So yun, good morning po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Pasyensya na po kayo kahapon kung hindi po tayo nakapag-vlog dahil po sa alam nyo naman na tayo po ay mayroon pong tungkulin, hindi lamang po dito sa ating programa. Para po lingid po sa inyong kaalaman, kahit pa paano naman po, tayo naman po kasi ay sabihin na lang natin na ako po kasi ang hepe ng barangay sa barangay namin. Ako ang hepe ng mga tanod, para po sa kaalaman ninyo. Kaya maghapon po akong nasa minteryo, tama ba yung pagkagamit ko? Maghapon po tayong nagbabantay at syempre kasi labas-pasok yung mga pumupunta ng minteryo, sementeryo ba ang tawag dyan. Kaya yun, maghapon po. So salamat po sa aking mga tanod, yung kasama ko kahapon na talagang nasa likuran ko para mag-alalayo sa akin. Okay, so kaya hindi po tayo nakapag-live o nakapag-video man lang. So alam niyo, marami po talaga tayong inaasikaso, lalong-lalo na po yung ating mga tanim, may taniman pa. So pero alagaan mo rin yung mga anak mo. So ganun po ang buhay ng inyong lingkod. Kaya hindi po tayo katulad ng ibang ginagawang business yung pagbablog. Hindi naman tayo katulad ng iba dyan na talagang hindi na nagtatrabaho dahil vlog na lang ng vlog, So sa umaga pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin itong si Kibuloy, na kung saan po ay talagang nagbitiw na po ng salita ang pamunuan o pahayag ang pamunuan ng Philippine National Police. Naayon po dito sa artikulong aking mababasa dito po sa ibinalita po ng Abante News. Sabi po dito ng Philippine National Police, sisiguraduhin umano ng Philippine National Police o PNP na magdurusa sa kulungan si Kingdom of Jesus Christ o KOJ leader Apollo Kibuloy. Sa panayam ni Pinky Webb sa daily program nito sa On Point sa Bilyonaryo News Channel o BNC, ibinahagi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na patuloy na nangangalap ang mga investigador ng pulisya ng mga testimonya mula sa mga biktima ni Kibuloy. Dagdag niya, marami na silang natanggap na reklamo at sinumpaang pahayag laban sa self-proclaimed Son of God. So nahaharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse at qualified human trafficking. So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nakakatawa nga biro mo, nakakulong na siya lahat-lahat. Sino kaya nag-udyok sa kanya para tumakbo, biro mo, ang dami niyang kaso pang-aabuso sa mga kababaihan, tapos gusto niya tumakbo ng senador. Nako, di mas lalo na.
mas lalo nang delikado yung mga membro niya, delikado yung kasi alam natin gagamitin lang niya yung kapangyarihan niya ng pagiging senador kasi alam niya pag senador ka malaki-laking bagay yan, malaki-laking kagamitan para sa kanya kapag senador ka. Kasi, 'di ba? May kapangyarihan ka may magagawa ka. Makokontrol mo kahit papaano yung mga bagay-bagay katulad ni Bato de la Rosa, katulad ni Bongo, katulad ni Amy, ni Robin Padilla. Dahil sa sila nasa katungkulan, marami silang nagagawa. Mga nagagawang katulonggesan, mga kagaguhan, mga kahayupan. 'Di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko lang lubos maisip. Malamang ang nag-uudyok dito na tumakbo siya, natural, siguro nakita ni Kibuloy na teka, bilanggo ako. Dito sa bansa, kapag may kapangyarihan ka, marami kang magagawa. Makukontrol mo yung pulis, makukontrol mo yung ganito, ganyan. Pero, depende na lang po yan sa ating mahal na Pangulo. Kapag siya ay nagpatalo sa diskarte ng ating mga kalaban, talagang mangyayari po yan na makukontrol yan, lalong-lalo na may mga senador dyan ng mga tolongges. 'Di ba? Lalong-lalo na to si Bato de la Rosa. 'Di ba? So, kung ang ating Pangulo po ay kikilos talaga at gagawa po talaga ng paraan at tutulungan yung ating Philippine National Police, hindi malabong mangyari yung sinasabi po ni Chief PNP Marbil na talagang mapapanagot kasi alam niyo naman talaga ang ginawa nito ni Kibuloy, kalunos-lunos po ang sinapit ng ating mga kababayan sa kamay ni Kibulok na kung saan talagang kaawa-awa po talaga ang kanilang naranasan mula po sa isang tao na nagpapanggap na anak ng Diyos na kung saan anak naman pala talaga ng demonyo. Ay siyempre, madali lang naman sabihin na anak siya ng Diyos. Siyempre, doon niya makukuha yung loob ng mga membro niya at doon din siya magkakapera. Dahil nga sa maraming naniwala sa kanya na siya ay anak ng Diyos, ayun, ang daming nabiktima. 'Di ba? Mas kinikilala pa nga ng mga membro niya si Kibuloy na higit kaysa sa kanilang mga magulang. Alam niyo, sa totoo lang, alam ko naman talaga, alam natin ang motibo. Bakit kailangan niya tumakbo ng pagkasenador sa kabila ng marami siyang kasong kinakaharap? Kasi alam naman talaga natin na ang kapangyarihan, dito sa bansa lang natin to only in the Philippines. Na dito lang po nangyayari yan. Kapag ka makapangyarihan ka, ang hirap-hirap mong makulong. Ang hirap-hirap mong masintensyahan. Kagaya na lang ni Jingo Estrada, ni Bong Revilla. Dahil sa mga may kapangyarihan, tingnan nyo, imbis na pasok si Jingo Estrada sa tinatawag natin na plunder, ano nangyari? Hindi nahulog sa plunder. Kasi may kapangyarihan Kaya nga gustong-gusto ni Kibuloy, kasi naisip din ni Kibuloy, teka, kung yung mga excuse me po, kung yung mga katulad ni Robin Padilla, ni Bongo, ni Bato, natulungan nga ng aking mga membro, binoto ng aking mga membro, ako pa kaya hindi mananalo. 'Di ba? Siguro yan ang nasa isip niya. Nasa isip niya siguro, mas lalo na siguro pag ako ang tumakbo, talagang marami siguro, lalong-lalo na pag ginamit ko yung pera ko. Alam naman natin na hindi naman natin maitatanggihan na talagang napakayaman po talaga. Ito lang yung only nag-iisang pastor na sobrang yaman dahil nga po sa pinanlilimos niya yung kanyang mga membro, yung kanyang mga nasasakupang mga kabataan para po magpanggap ng mga pulubi, magpanggap na kung ano-ano na, o minsan nagpapanggap pa na baliw para lang makapaghingi ng pera doon sa mga inosente nating mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa ibang bansa, talagang yumaman si Kibuloy dahil talagang yan ang modus niya Ginawa niyang sindikato. Medyo, although nandiyan yung salita ng Diyos, pero ang pinaka-purpose talaga niya, babahagian niya ng salita ng Diyos, magsasalita siya tungkol sa salita ng Diyos. Pag naakit niya na yung mga kababayan natin, yung mga kapwa natin tao, kapwa natin Pilipino, ayun na, doon na siya mag-uumpisa na utusan sila ng isang utos na kung saan wala naman sa Biblia. Alam niyo kung ginamit lang po ng Iglesia ni Cristo yung pamamaraan ni Kibuloy, naku,
Yan na siguro ang pinakamalakas, pinakamalaki, pinakatanyag na reliyon sa buong mundo. Pero hindi ginamit ng Iglesia ni Cristo yun eh. Kahit kayang-kaya nilang gawin. Sa halip, itinuro po nila yung tamang aral ni Cristo. Itinuro nila yung tamang aral na nasa Biblia. Hindi yung turo ni Kibuloy. Tignan mo ngayon, dahil turo ni Kibuloy yung sinusunod ng mga membro niya, pati mga membro niya, di laglag. Hindi lang laglag, nakulong pa. Nasira pa ang kinabukasan. Kasi nga naman, imbis na utos ng Diyos ang sundin nila, utos ni Kibuloy ang sinunod. Biro mo ngayon, dahil sa namulat na sa katotohanan yung ating mga kababayan na utos pala ng demonyo yung ginagawa nila, utos pala ng demonyo, gawa pala ng demonyo yung ginagawa sa kanila, lalo na yung panghahalay sa kanila, namulat na sila ngayon sa katotohanan na hindi dapat sila sumunod sa mga demonyong katulad po ni Kibulok. Diba? Kaya ako pabor po ko sa sinasabi po ni Chief PNP Marbil na dapat talaga papanagutin. Talagang alam nyo, sa dami ng ebidensya, sa sobrang dami ng mga saksi, sa sobrang dami ng mga pwedeng ilatag, sa totoo lang, anumang oras pwede na pong pwede na tong sentensyahan si Kibulok diba? Pero dahil nga sa ang ating Pangulo ay talagang sinusunod niya ang proseso, alam nyo naman, ang Pangulo natin hindi po siya batas. Kaya kahit Pangulo yan, dahil siya ay tagasunod ng batas, susunod siya sa batas. Hindi katulad ni Digongyo na naging abogado na lahat-lahat, naging piskal, naging prosecutor, naging presidente, naging mayor, naging congressman. Yung kanyang batas na sinusunod ay batas ng NPA. Hindi, sa totoo lang po, talagang batas ng NPA yung sinusunod niya. Dahil kung hindi batas ng NPA yung sinusunod niya, edi sana walang mga nabiktima sa war on drugs niya doon sa tinatawag na extrajudicial killings. Diba? Dahil nga si Raulo, gago, walang utak, demonyo, siguro bangag. Ayun. Ngayon, pinipilit ni Digongyo na iligaw ang ating mga kababayan. Ayaw niyang umatin doon sa kamera. Ayaw, kasi mabubuko siya dun sa kamara Kaya ang gusto niya dun sa Senado. Kasi nandun yung karamihan ng mga aso niya. Na kung saan matutulungan siya para manipulahin ng lahat. Ayaw na ayaw ni Digongyo dun sa kamara. Tignan nyo, pag nakarating si Digongyo sa kamara, sigurado yan. Lahat ng mga kaartihan niya, lahat ng mga kasinungalingan niya doon, kay Luestro pa lang, yari na siya. Diba? Kay Castro pa lang, yari na siya. Lalong-lalo na sa mga tanong po nitong ni Akop, di ba? Maging ni Dan Fernandez, maging ni Bishop Abante, natitaya ko gagawa na naman ng rason yan si Digongyo Biro mo, nagsakit-sakitan. Nagsakit-sakitan, hindi nakadalo dun sa kamera kasi daw may sakit, pero dun sa Senado umaten. Walang nga, konti lang naman ang diferensya ng layo nun doon sa kamera. Pero bakit mas ginusto ni Kibuloy doon? Kasi doon, si Pimentel pa lang, na chairman ng nasabing committee, halata namang aso din niya yan si Villanueva. Sino pa? Marami pa doon. Maliban doon sa apat na aso niya na matagal ng dyan, si Bongo, Bato, si Aimee, si Robin Padilla, mga na talaga niya yan, di ba? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, lumulusot lang po talaga itong mga ito. Lumulusot, pilit silang lumulusot. Ngayon si Kibuloy para makalusot, kailangan niya magkaroon ng kapangyarihan. Kasi pag may kapangyarihan, maraming lusot. Diba? Pag may kapangyarihan, marami kang makukontrol, marami kang mauutusan, marami kang matatakot. Diba? Pero ganun pa man, habang papalapit po ang eleksyon, pahigpit po ng pahigpit ang labanan na kung saan, kung papaanong may lumalabas ng mga tunay na mga saksi, itong mga kalaban po natin, lalong-lalo na itong si Lucky Buloy, si Duterte, maglalabas din po ito ng mga peke na naman ng mga saksi. Katulad na lamang nung lumabas nung mga nakaraang araw, napanood natin isang kernel
Kaya nga sabi ni Congressman Abante tsaka ni Congressman Dan Fernandez, sinabi niya yan doon, patunayan niya yan. 'Di ba? Kasi dahil nga sa nakikita ng mga Duterte na isa si Congressman Abante at saka si Congressman Dan Fernandez sa nagsisikap na papanagutin si Duterte, ayun, gumawa sila ngayon ng kasiraan sa dalawang kongrista. Kagaya po ng ginawa nila kay Leila de Lima, na kung saan dahil nga si Senador Leila de Lima noon ay talagang tinitira siya, pinapanagot siya, tinatanong siya, iniimbestigahan siya sa kanilang mga ginagawang pang-aabuso. Ayun, ginawa nila ng istorya. Kaya kailangan, mga minamahal ko mga kababayan, paghandaan ho ito ni Congressman Abante at Congressman Dan Fernandez, dahil talagang gagawin po sila, itutulad sila kay Senador Leila de Lima, no? Pero ganun pa man, dahil alam na po ng taong bayan ang diskarte po ng mga Duterte, malamang malabo na pong mangyari pa yan na paniwalaan pa ng taong bayan yung kanilang mga sinasabi, sapagkat kilalang kilala na po ng taong bayan yung kanilang mga diskarte, na kung saan diskarte ng mga demonyo, diskarte ng mga taong ayaw managot sa kanilang mga kasalanan, diskarte ng mga taong walang moral, walang dangal, na kung saan punong-puno ng kasinungalingan, kasamaan yung kanilang mga puso't isipan. Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan, no? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, alam ko naman talaga na dahil nga sa mahusay, magaling, matalino, makadiyos, makatao ang ating mahal na Pangulo, alam ko na mananaig pa rin po ang katarungan, mananaig pa rin po ang kabutihan. 'Di ba? So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.